Hello guys! Good morning. So, medyo malamig ngayon dito sa Hong Kong guys. So, gusto ko lang po guys mag-open about 'di ba sa pagiging adopted. So, sabi nila pag nagsabi ka agad sa ibang tao or nalaman agad nila ng ibang tao na ay adopted ka, you are so lucky. Yes po, we are so lucky na inadapt po kami, na may nagpatuloy sa amin, may nagampun sa amin. We are so lucky po na may nagpapakain sa amin, may nagmahal sa amin at nag-alaga sa amin. Wala po kaming problema doon, especially po pagdating sa mga adopted mother namin and father. Ako po, I'm so lucky po ako talaga sa mama at papa ko. Kasi po, talagang mahal na mahal nila po ako. Talagang binigay po nila lahat sa akin. Nag-aral din po ako sa private school. So, wala po akong masabi sa mama at papa ko. Talagang mahal na mahal ko po sila. Pero syempre, yung family kasi, hindi lang naman po kasi yun. It's about your mom and your dad, your brothers, di ba? Or your sister-in-law, tapos yung mga pinsan mo. Ako din po, may few cousin po ako na, may family po ako na isa sa kapatid ng mama ko. It's very close din po sa akin nung kabataan ko, naglalaro kami. And then yung iba pong cousin ko is talaga pong iba. Yung iba yung turing nila sa akin, iba yung pakikisama eh. Iba yung pakikisama nila sa akin hanggang nanglaman ko nga when I was 18 na adopted ako, pati po yung sa close ko na pinsan, medyo nag po ako nagbigay ng space kasi parang kaya pala ganun sila sa akin kasi hindi naman pala totoong pinsan nila ako. Kasi para sa akin po, family, it's just not about blood. It's about love, it's about respect, it's about acceptance. So, ibig sabihin, hindi nila ako accept sa family. Kasi nga, ganun yung turing nila sa akin. So napakasakit sa'yo kasi may emptiness kang nararamdaman na, ay, kaya pala wala akong pinsan masyado, or kaya pala yung mga pinsan ko, hindi sila close sa akin, or hindi ka nila invite sa birthday kasi nga ay hindi ka naman pala totoong pinsan. So napakasakit 'yun. So isa 'yun siguro sa mga paglaki ko, yung paglaki ko na pinagdaanan ko, that I'm longing for a cousin love. So syempre sa mga ate, so nakuha ko yung iba sa mga kaibigan or sa mga kakilala na that's why you're very close kasi nga naghahanap ka ng kapatid na babae kasi wala akong kapatid na babae, it's puro lalaki lang. So okay ako, wala akong problema sa mga kapatid ko nung mga bata pa kami kasi love nila ako kasi nga syempre yung agwat nila sa akin, tapos nag-iisang babae ako. So yung masakit lang na syempre kailangan mo rin ng pinsan, mga ganyan, yung ate na matatakbuhan, mapagsasabihan kapag nagka-problema ka or yung nangyari sa'yo. Kaya lang wala eh. So yun din yung mahirap. Kaya hindi naman po lahat ng adopted ay swerte, diba? Minsan makikita mo yung adopted na ang swerte niya kasi kinikilala siya ng mga pinsan niya, yung mga kamag-anak ng mga magulang niya. Pero ako, hindi ko talaga yun naramdaman sa lahat ng pinsan ko. Hindi ko naman sila linalahat. Pero syempre, habang tumatagal, nagkaroon na ng space, nagkaroon na ng parang boundaries ba, kasi dahil sa mga nangyari. Pero syempre, hindi pa rin nawawala yung respeto at pagmamahal ko sa kanila as a pinsan at pagkilala ko sa kanila. Kaya lang syempre, hindi naman ako yung tipo na kailangan ko siyang hindi ko naman kailangang ipilit yung sarili ko sa mga taong ayaw sa akin. So yun lang, ang longing lang ako sa pinsan kung, di ba, yung sa ate kasi wala ako doon. So mahirap.
Lalo na yung nawala yung papa ko, 'di ba? Siyempre kahit naman sino gusto nila yung mayroon silang ate, 'di ba? Na wala lang, napagkukwentuhan, ganyan. Ano ba yan? Kaya minsan gusto ko talagang hanapin yung totoo kong mga magulang. Kasi, or alam naman daw nila kung nasan ako. Siyempre, ine-expect ko din na sana is bumalik sila or yung kapatid ko na balikan niya ako. Kasi alam naman nila kung nasan ako. Diba? Yun lang yung pinapangarap ko na sana bago ko mawala sa mundong to or makita ko sila, balikan nila ako kasi gusto ko silang makita at syempre gusto ko rin maramdaman na may kapatid ako, may mga pinsan ako na totoong pagmamahal sa akin. Yung ganun ba? Ang drama ko. Kaya lang hindi ko talaga alam kung paano ako magsisimula para makita ko sila. Makita ko yung mga kapatid ko. Kasi sabi ng mama ko, may kapatid daw ako na pumupunta din sa bahay namin. Noon, sabi nga niya medyo lesbian daw siya. Pero okay lang sa akin, wala problema yun eh. Sana, yun lang yung pangarap ko. Na 41 na ako, siyempre pangarap ko makilala sila na sana buhay pa yung totoo kong mama. Para sana at least makilala ko or makumpleto yung pagkatao ko. Tsaka yung mga pinsan ka, makilala ko din sila lahat. Kasi napakahirap pag yung parang may kulang sa pagkatao mo. Yung gusto mong makumpleto yung pagkatao mo. So hindi ko lang talaga alam kung paano ako magsisimula, kung sino nakakakilala sa kanila. Kasi syempre may kulang sa iyo eh. May mga question sa iyo sa sarili mo kasi simula bata ka pa, alam mo na hindi ka tinanggap ng pamilya ng family nag-adapt sa iyo, 'di ba? Tulad ng yun nga, mga pinsan mo, ganyan. So syempre mahirap. So, yun lang yung dream ko. Lagi kong pinagdarasal lagi at hinihiling ko kada birthday ko kasi ang birthday ko is December 25. So, hinihiling ko lagi na sana makita ko pa sila. Sana makita ko na sila. May mga kapatid daw ako, sabi ng mama ko. At saka yung kapatid daw na lagi akong pinupuntahan sa bahay namin dati. Tapos kinausap ng papa ko na wag na akong puntahan kasi daw nagtatanong ako. So, sana bumalik siya ngayon. Sana puntahan niya uli ako kasi yung bahay namin nandun pa rin, hindi naman nagbago. Sana magpakilala siya sa akin. Kaya kasi yun lagi kong pangarap. Yung mabuo ako at saka makilala ko sila. So, pero mahal na mahal ko yung mama at papa ko na nag-adapt sa akin kasi sila yung tao tumayo para sa akin, yung laging tagapagtanggol, tagapayo, yung mahal na mahal nila ako, yung hindi ko naramdaman na ampo nila ako, na hindi pala nila ako kadugo. So, yun lang. Ba yan? Gusto ko lang talaga kasi na makita sila, yun lang guys. So, sana mapanood nila yung video ko. Wala namang masamang mangarap, diba? So, sana dumating yung pagkakataon na makilala ko sila at
mabalikan nila ako kasi naghihintay ako sa kanila. Matagal na gusto ko silang makilala. Tsaka gusto ko rin na makita sila ng mama ko, yung mamang nag-adapt sa akin. Kasi to be thankful para din sa kanya. At saka gusto rin naman ng mama ko yun. And yun po guys, sana mahanap ko pa sila. Sana makilala ko pa yung mga kapatid ko. Mga pinsan, mga pamangkin, di ba? So, para maging okay na lahat. Masaya. Wala namang masama, di ba?